Eto, hindi na po naitago na itong si Gadon na dapat niyang kampihan ang nagbigay sa kanya or nag-appoint sa kanya bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Nako ay mukhang pumanig siya sa First Lady na si Liza Araneta Marcos. Pumanig. Kung natatandaan niyo po, etong si First Lady, bad shot na daw sa kanya etong si Sara Duterte dahil pinagtawanan yung statement ni Digong na isang bangag at panawagan na mag-resign si BBM. Yan po ang nangyari, pinagtawanan ni Sara Duterte doon sa isang prayer rally. So etong si Gadon, abay merong statement, abay lumabas sa kanyang lungga. Ano kaya pinaggagawa ng isang Larry Gadon na isang presidential advisor? Meron kayang ginagawa itong damuhong ito? Isa pa to eh. 'Di ba? Maka-Duterte din yan eh. Maka-Sara din sana yan. Pero ngayon mukhang bad shot na rin sa kanya si Sara Duterte dahil siguro wala siyang choice. Nga naman, napakahirap mamangka sa dalawang ilog. Yun yung kasabihan. Pero Gadon sympathizes with Liza, urges Sara to re-examine her position. Parang sinabihan mo na rin si Sara Duterte na mag-resign ka na bilang DepEd Secretary. Yun siguro ang pinupuntungan itong si Gadon, hindi lang madiretso. Pero sabi Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon sympathizes with Liza or First Lady Liza Araneta Marcos and urges Vice President Sara Duterte to re-examine her position following the First Lady's bad shot na yan sa akin remarks. Pero etong si Gadon, syempre, bad shot na yan sa lahat ng mga kababayan natin na matitino at nag-iisip ng tama. Bad shot na yan. Kaya wala na yung pag-asa na maka-penetrate pa. Wala na pong pag-asa na makapasok pa sa kung anong pwesto na gusto niya. Dahil talaga pong bad shot na siya sa mga kababayan natin. I-re-examine daw ang kanyang posisyon. Sa madalit salita, mag-resign ka na. Yan po ang panawagan na itong si Gadon. Pero doon sa comment section, ang nababasa natin, kayong dalawa ay bad shot na po sa mga or sa publiko. Kaya kayong dalawa sana, kasama siyempre itong si Digong or si Gadon, ay mag-resign na rin. Dahil kung titignan nyo po, wala naman atong nagagawa itong si Gadon. Hindi ba't itong posisyon na ito ay binigay lang sa kanya bilang pampalubag-loob nga At wala siyang choice ngayon, kundi kampihan, syempre, ang nasa Malacanang dahil nga sila ang nag-ambon na itong grasya na ito bilang isang presidential advisor. Pero yung mga katulad ni Gadon, yan din po ay mga balimbing, syempre titignan nila kung saan sila makikinabang, doon muna sila kakampi. Pero pag hindi na, ay siguradong ilalaglag din yan ang mga Marcos. Matagal na loyalista itong si Gadon. At kung sakali man na magkasubukan na at wala siyang mahita at binaliwala, halimbawa hindi siya nabigyan ng pwesto, ay posible talaga na tumalon din sa bakod itong si Gadon at pumanig naman sa mga Duterte. Ganyan po lang yan yung mga supporters ni Duterte, ng mga Duterte, supporters ng mga Marcos. Naglalaro lang yan 'di ba? Tatalon sa kabilang bakod. Depende kung saan sila or kung alin yung pabor sa kanila at kung saan sila nakikinabang ay doon sila. Good luck.